Ano po sa palagay niyo, mga kapatid, ang isang dahilan para po ang isang tao ay sumuko, umayaw at huminto kapag nawala na siya ng pag-asa? Kapag hindi po nangyari yung inaasahan niya at napagod na po siya sa paghihintay dito. Yung sobra na po ang hirap na dinanas at tinitiis niya, kaya sumuko na dahil hindi na po niya kinaya. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, sapat na bang dahilan ng mga ito para tayo ay huminto at sumuko? Pwede po sa iba. Pero ito po ang magandang balita na gusto ko pong sabihin po sa inyo. Huwag niyong tatapusin ang kwento kung unang pahina lang ng aklat ang nabasa niyo. Ang ibig kong sabihin, huwag daw nating tutuldukan ng isang pangungusap na hindi pa siya tapos. Many times, we miss out on God's best dahil umayaw na tayo. We don't realize how close we are to victory. Ang title po ng message po natin this morning, pinamagatan ko po, Don't Get Tired. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod na umasa. Huwag kang mapagod na maghintay. Kahit sobra pa ang hirap na iyong nararanasan, dahil malapit nang dumating ang anumang bagay na iyong hinihintay. Malapit mo nang tanggapin kung anuman po ang iyong hinihiling. Pero meron ka pa rin kailangan na mapagtagumpayan bago ito mapa sa iyo. At yan po ang ibabahagi ko sa inyo sa umaga pong ito. Ang atin pong teksto ay kukunin po natin sa 1 Samuel chapter 1, verse 1, pababa. Okay? There was a certain man of Ramathaim, Sophim, of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Sup, an Ephrathite. He had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. Verse 4, on the day when Elkanah sacrificed, he would give portion to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. Gusto ko po makuha po ninyo yung praise po na yon, ha? Though the Lord had closed her womb. And her rival used to provoke her grievously to irritate her. Again, for the second time, because the Lord had closed her womb. So it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore Hannah wept and would not eat. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why is your heart sad? I am not more than to you than 10 sons. Yan muna po ang atin pong pag-usapan. Tutuloy po natin yung reading after po nitong akin pong isa-share sa inyo. Sino po, mga kapatid, rito ang may matinding hirap at mapait na pinagdadaanan? Sino? Si Hannah. Una na makikita natin na hirap at sakit. Yung pong asawa niya, may asawang iba. Masakit na po ito. Amen. Pangalawa na sakit at hirap, may mga anak, yung pong asawa niya kay Peninnah, yung asawa kay Peninnah, pero sa kanya wala kahit isa. Tama po. At dahil po dito, natatakot siyang iwanan po siya ni Elkanah dahil hindi nga po siya nagkaanak. Plus, palagi po siyang iniinsulto ng karibal niyang si Peninnah. At ang pinakamasakit dito, mga kapatid, kung malalaman lang ni Hannah na ang Diyos ang pumipigil at nagsara ng bahay bata niya para hindi siya magkaanak. At ang sabi po rito, mga kapatid, it went on year
by year. Hindi po ito short period of time. It's a long period of time of waiting. Kung kayo po ang nasa kalagayan ni Hana, ano po ang gagawin ninyo? Doon po sa nangyayaring ito sa kanya, sa pinagdadaanan niya, ano po ang gagawin po ninyo? Una, mga kapatid, na kailangan po nating gawin at mapagtagumpayan, walang iba, kundi po ikaw. Yung pong ating sarili. Bakit sinabi kong ikaw? Dahil sa lahat po ng nangyayari po kay Hana, okay? Ano man pong nangyayari sa iyo at sa akin, positibo man o negatibo, tayo lang ang pwedeng magdesisyon dito. Amen. Kung ano po ang gagawin po natin sa bawat sitwasyon na meron tayo. At alam niyo pa, mga kapatid, kung anong pwedeng sumagi sa isip ni Hana sa pangyayaring nagaganap sa kanya, and even pwedeng ilagay ng kaaway sa isip po niya, o eto. Eto po ako po ang gumawa ng kwentong ito. Hana, ano pang inaasahan mo? Halos lahat sila parang laban na sa iyo. Meron ka pang issue sa katawan mo. Meron kang diferensya, kaya hindi ka magkaanak. At disadvantage yan sa iyo. Dahil yung karibal mo, maraming anak, samantalang ikaw wala kahit isa. At ilang taon mo nang inilalapit yan sa Diyos, pero hindi kanya sinasagot. Itutuloy mo pa ba? Plus, malalaman mo na ang pumipigil dito na kaya hindi nangyayari na magkaanak ka dahil ang Diyos ang nagsara ng bahay bata mo. Itutuloy mo pa ba na purihin siya? Na lagi kang pupunta sa templo para lumapit sa Kanya at hingin yung isang bagay na wala ka. Na siya pala ang nagiging dahilan kung bakit nadidelay at hindi ka mabigyan ng anak. Kayo si Hana, tutuloy niyo pa? Baka hindi na. Amen? Pero si Hana, mga kapatid, hindi po sumuko. Hindi po siya napadala sa mga naririnig na sinasabi sa kanya. At hindi rin po siya nag-isip ng hindi maganda patungkol sa sarili niya. Positibo po siya na isang araw, maririnig din po siya ng Diyos. Kasi pwede hong mangyari, mga kapatid, na doon po sa ating kakulangan, ang sinisisi natin ay ang ating pong sarili. Bakit baka ako nagkaganito? Bakit ginawa ako ng Diyos na ganito? Bakit po kung ikukumpara natin yung sarili natin sa iba, bakit sila ay meron, bakit ako ay wala? So pwede po yan, somehow, in passing na mailagay po ito sa ating isipan. Pero hindi po ito in-entertain lahat po ni Hana dahil positibo po siya sa kanya pong sarili at kung sino yung nilalapitan niya. So mga kapatid, yan po ang una na dapat po nating mapaglabanan, yung sarili natin sa mga bagay na pwede nating isipin at gawin. Sa totoo lang, mga kapatid, ala naman po talagang issue yung katawan po ni Hana para hindi po siya magkaanak. Tama po. Kasi nakita rin natin later on, binigyan din po siya ng anak. Amen. So, ang ibig sabihin dito, hindi po siya nagkakaanak dahil ang Diyos ang naghahanda doon sa anak na ibibigay sa kanya. Amen. Kaya kung hindi po natin naunawaan kung paano po kumikilos ang Diyos sa ating pong mga buhay, pwede po tayong magdamdam. Pwede po tayong sumuko na at pati po siya ay atin na pong ayawan dahil hindi nga po niya tayo pinakikinggan. Gusto po ba ninyong sagutin ko na kung bakit hindi siya agad binigyan ng Diyos ng anak? Gusto niyo sagutin ko na? Tingnan po ninyo. Ilan ang anak ni Penina na binanggit doon? Sons and daughters. Marami. Amen. Marami na. Amen? At tuwang-tuwa siya habang iniinsulto niya si Hana. Ito si Penina. Kasi yun yung ginagamit niya. Baog ka.
Barren ka. Wala kang silbi sa pagiging asawa mo ng asawa ko na si Elkanah. Samantalang ako fruitful. Madami. Now here's my question. Sa dami ng anak ni Penina, alin sa mga anak niya ang binanggit at nakilala? Wala ho kayong maririnig na sa lahat ng anak, babae man at lalaki, ni Penina, wala ho ron ang binanggit. Amen po, mga kapatid. Now, tingnan nyo to. Pero alin po sa mga anak niya nabanggit at gumawa yung gumawa po ng pangalan sa kasaysayan, wala. Samantalang yung ibinigay ng Diyos kay Hana, sa tagal ng kanyang paghihintay, yung pong ibinigay na anak, naging isang propeta, naging isang hukom, naging isang sacerdote of priest. Tanging sa Biblia, iisang tao lang by the name of Samuel who hold 3 positions. Wala na ho kayong mababasang iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Can you imagine, mga kapatid, yung pong tagal ng paghihintay niya? Anong mensahe rito ni Lord sa atin? Anyone can have a son, but not everyone's son can make history. Pwedeng nadi-delay yung pong ibibigay niya sa iyo. Pero hindi mo alam na kaya pala dinidelay ng Panginoon. Binibigyan po niya ito ng preparation para po yung ibibigay niya dahil sa kanya ito nanggaling at sa kanya mo hiningi. Gusto ng Diyos na yung ibibigay niya ay maging special para sa iyo. Amen. Pero hindi natin yung nakikita sa pasimula. Ang nakikita natin ay yung pong paghihintay. Kailan? Nakakapagod. Amen, mga kapatid. At yun ang gustong makita rito ng Panginoon. Hallelujah. Huwag nating pangunahan ng Diyos dun sa bagay na ginagawa niya para po sa atin. Sapagkat mas alam po niya kung anong nararapat, kung ano po ang makakabuti. Bagamat ito ay nagtatagal, matuto po tayong maghintay at huwag po tayong mapagod. Amen, mga kapatid. It's there. Hindi pa lang natin nakikita. Hindi pa lang nabubuo ito sapagkat yung pong kaganapan, ang Diyos ang naghahanda para sa iyo. Pero hindi natin pwedeng apurahin ang Panginoon sa isang bagay dahil minamadali na natin ito. Wag. Kailangan po natin dito i-challenge din natin yung atin pong mga sarili. Pangalawa, na kailangan po niyang malagpasan yung tao. Mga tao. Pag sinabi ko pong people, mga taong nakapaligid sa iyo. At hindi po lahat ng tao na nakakasama mo, na nasa tabi mo, nakapaligid sa iyo, lahat sila gusto ka. Amen. Kailangan mo silang mapagtagumpayan kung gusto po nating makamit yung ating minimithi. At yung binabanggit ko ritong tao, isa rito sa nanakit kay Hana, again, si Penina. 1 Samuel 1:6, tingnan niyo po. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. At ito'y ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. Sabihin niyo nga po sa akin, mga kapatid, lahat ba ng tao na nakasama niyo gusto kayo? Hindi. Lalo na kung threat na kayo sa kanila. Lalo na kung kayo ay hadlang sa mga plano nila at gusto nila. Kaya gagawa sila ng paraan para sirain ang loob niyo. Panghinain kayo. Hanggang kayo na mismo ang sumuko at umayaw. At sabihin po ninyo sa sarili niyo, hindi ko na kaya. Kapag napagod ka sa ginagawa nila sa iyo, sa mga salitang masasakit na naririnig mo, na sinasabi nila, tiyak po ako hihinto ka. Amen. Pero ang hindi mo alam, kaya ka inilagay ng Diyos diyan
para makita mo kung sino ang mga taong gusto ka at mga taong hindi ka gusto. Then doon mo masasabi na kahit Kristiyano, may mga ugali pa rin na hindi nagbabago. At tingnan po ninyo kung saan ginagawa ni Penina yung pananakit kay Hana. Tingnan nyo, tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh, sa bahay ni Yahweh, meaning pareho silang nasa templo, amen. Pero anong ginagawa ng isa? Sinasaktan niya yung kapwa niya dahil karibal niya ito sa kanyang asawa. Mga kapatid, hindi daw po dahil kasama niyo sa picture, gusto nila kayo. Naroon sila para mapansin din sila at hindi lang ikaw na mag-isa. Amen. Kaya ho, mag-isip kayo. Hindi lahat ng kasama niyo sa picture, tuwan-tuwa sa inyo. Kung minsan nga, hindi nyo napapansin, nilalagyan pa kayo ng ganyan sa likod. Nakakalungkot. Amen, mga kapatid. So, ganyan po ang klase ng tao. Isipin nyo, dahil po parang magiging karibal nyo sila, parang threat kayo sa kanila, parang mauungusan nyo sila, mahihigitan nyo sila, gagawa sila ng paraan para po pigilin ito. Pangalawang tao, yung asawa ni Elkanah. Verse 7. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman yung dinaramdam ni Ana. Ano't naiiyak siya at hindi makakain. Verse 8. Kaya't nilalapitan siya ni Elkanah at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin? Kung titingnan po ninyo, mga kapatid, eto, parang may concern, amen. Tama po ba? Kino-comfort eh. Huwag ka nang umiyak. Mas mahalaga pa ba sila kaysa... Ganyan, amen, mga kapatid. Pero tingnan nyo, may napansin ako rito eh. Okay? Ang pinipigilan po ni Elkanah na huwag umiyak, si Hana. Pero hindi po niya sinasaway yung nagsasanhi kung bakit umiiyak. Sino ba nagkukos? Si Penina. Pero ang pinipigilan niya, si Hana. Kung titinan mo, mga kapatid, di ba? At hindi mo alam yung istorya, pwedeng maramdaman mo may pagmamalasakit eh. Kino-comfort niya yung asawa niya. Sa pinagdadaanan niya. Pero hindi po niya naintindihan kung bakit po si Hana nagkakaganon. Amen. Eh, paano kung sabihin po ni Hana na ikaw ang isa sa nagsasanhi ng sugat? Ikaw yung nagbibigay sa akin ng pagdaramdam din. Hindi mo alam yung nararamdaman ko. Hindi mo alam yung takot. Na dahil nga hindi ko ma-provide yung pangangailangan mo, yun ang maging dahilan para iwanan mo ako at ipagpalit mo ako. Wala kayo kasi sa kalagayan ko. Pwede sabihin po yan ni Hana. Madali mo ipacify ang isang tao na may pinagdadaanan. At minsan nga parang hindi mo naintindihan. Tapos meron pa tayong mga ganitong pananaw. Overreacting ka naman. Kapatid, wala ka sa kanyang posisyon. Amen. Hindi mo alam kung ano ina-undergo niya. Hindi masama na i-comfort mo siya. Pero depende, kapatid, kung ano yung layunin mo. Hallelujah. So, ito po, kung wala siyang ibang asawa, at sila lang dalawa siguro, baka hindi nangyayari yung bagay na ito. Amen? Hindi ko po kasi alam yung kultura po nila eh. Kasi dito, how come na inalaw ng Diyos na dalawa ang asawa ng iisang lalaki? Pero hindi, ito napansin ko, mga kapatid. Hindi nyo napansin, may kaguluhan? May trouble ba?
within the family? Meron? Meron. Hindi pwede na kapag meron pong third party na involved, may ibang tao na pumasok sa pamilya nyo, hindi ho pwede na hindi po kayo magkakaroon ng problema. Kaya problema po yan. Kaya ang kino-comfort niya, pinipilit po niya napatahimikin po si Hana. Pero dito makikita ninyo mga kapatid, eto, sino si Elkanah sa atin ngayon? Sila yung nagpapakita ng concern, pagmamalasakit, at pinipigilan ka sa iyong nararamdaman. Sila yung naririyan sa tingin mo ay dinadamayan ka. Sana nga ganito lahat. Pero paano kung kaya nila ito ginagawa sa iyo ay para lamang pagtakpan nila yung kamaliang ginawa nila sa iyo? Akala mo lang pinagmamalasakitan ka. Akala mo lang pinapahalagahan ka. Akala mo lang kakampi mo siya. Pero paano kung pinatatahimik ka lang nila para hindi lumala ang sitwasyon dahil sa mali nilang ginawa sa iyo? Hindi po lahat ng ipinakikitang pagmamalasakit. Kasi minsan, yung palang nagpapakita ng ganon, sila rin pala ang unang nakapanakit. Are you with me, church? May mga tao na nasa paligid natin, iba-iba, na kailangan din po natin itong ma-overcome, kailangan din po natin itong mapagtagumpayan. At pangatlo, na masakit. Pinakamasakit na kailangan mo malagpasan, mga kapatid. Ito, si Eli, yung pong saserdote. Verse 9. Minsan matapos silang kumain sa silo, malungkot at nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdote Eli. Buong pait na lumuluha si Hana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan, bagkus sa pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Verse 12. Habang nananalangin si Ana, pinagmasdan siya ni Eli. Ito yung high priest. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig. Sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, tama na yan. Umuwi ka na muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Hana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Hinihinga ko po lamang ang aking damdamin. Isang lingkod ng Diyos, manggagawa sa templo, sa halip na unawain ka, intindihin ka, sa halip na encourage ka, pinaratangan ka. Pinag-isipan ka ng isang bagay na hindi totoo at hindi mo ginagawa. Tingnan niyo po ulit sa English, verse 13. Yan. Hannah was speaking in her heart. Only her lips moved and her voice was not heard. Therefore, Eli took her to be a drunken woman. And Eli said to her, how long will you go on being drunk? Put away your wine from you. Di po ba nangyayari yan? Kasamahan mo mismo sa church? Yung inaasahan mo na kapatid mo, kakampi mo, pero siya pa ang sisira sa iyo, siya pa ang magpaparatang sa iyo. Buti na nga lamang kung totoo, okay lang yon. Pero paano kung hindi? Tulad po ng ginawa ni Eli kay Hana.
Paano kung hindi? Nakita nyo, naramdaman ni Hana sa kanyang sarili. Huwag naman po ninyong isipin na napakababa akong babae. So dahil po sa mali ang paratang ni Eli, ano po ang ginawa ni Eli? Nagkambyo po siya. And verse 17, ito sinabi niya. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. At sumagot si Hana, magkatotoo po sana ang iyong magandang hangarin para sa akin. At pagkasabi niyon, nagtigbig siya at kumain, wala na ang bigat sa kanyang kalooban. Wala na ang bigat sa kanyang kalooban. Sana ganito po ang ginagawa ng mga taong nagkakamali. Hindi po natin maiiwasan na mangyari ito sa atin. Tao lang po tayo, meron po tayong mga kahinaan. Pero kung alam natin na mali po yung nagawa po natin, tayo na rin po ang gumawa ng paraan para po ma-reconcile yung pagkakamali na nagawa po natin. At tulad po ni Eli, kung mali ka ako, then sige, humayo ka na may kapayapaan sa iyong puso at nawa tugunin ka ng Diyos. At bakit po sa tingin nyo nawala ang kabigatan po ni Hana? Kasi nag-release po ng blessing yung lingkod ng Diyos after natanggapin po niya na siya ay nagkamali. Kay pastor ka, kay bishop ka, kay sino ka man, kapag alam mo na nagkamali ka, hindi ho mahirap kung humingi ng tama. Walang pagkakamali at kasalanan ang hindi pwedeng itama kung gusto mo itong itama. Amen? Ang mahirap po kasi, paano mo i-admit ito sa sarili mo at paano ka hihingi ng tawad dun sa tao na pinagkasalaan mo kung iniisip mo sa sarili mo na hindi iyon isang pagkakamali. Pwedeng patigasan po yun ni Eli. High priest ako. Nasalam ko kung ano ang tama. Mali nga yung paratang mo. Hinusgahan mo siya dahil lamang kumikibot-kibot ang bibig niya. Alam mo ba kung ano sinasabi niya? Hindi. So kung hindi ka man sanay sa mga nakikita mo, pero wala pa rin po itong dahilan para po magbitaw ka ng salita, tigilan mo na yung pagdalasing mo. Umuwi ka na, matulog ka, lasing ka. Amen, kapatid? Ayan, sabi po sa Psalm 55:12, if it were an enemy making fun of me, I could endure it. If it were an opponent boasting over me, I could hide myself from him. But it is you, my companion, my colleague, and close friend. We had intimate talks with each other and worship together in the temple. Kaya kong mabatay ka at mapagtiisan kung ang nangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban, kayang-kaya ko pa itong pagtaguan. Ang mahirap nito ay tunay kung kasama aking kaibigan itinuturing pa, kausap sa bawat sandali at maging sa templo, kasama kong lagi. Who are these people? The religious one. Yung nagsasabing sila ay mayroong Diyos. Yung nagsasabing sila ay mga lingkod ng Diyos. Sila ay mga anak ng Diyos. Pero meron po tayong mga pagkakamali na minsan ay nagagawa sa ating kapwa manggagawa, sa ating kapwa Kristiyano. Nakakaawa kung tayo mismo ang nagiging dahilan para po yung purpose ng Panginoon doon sa tao na gusto po niyang gamitin ay nahahadlangan dahil ayaw natin itong payagan. At nandun po, sinisiraan pa natin. So mga kapatid, kailangan i-overcome natin, una, sarili natin. Pangalawa, yung mga tao na nakapaligid sa atin. And pangatlo, we have to beat the time. Panahon. Verse 7, this went on year after year. Nakita niyo po ito? This went on year after
year. Ito po, mga kapatid, ang kailangan din nating mapagtagumpayan. Why? Kasi mahirap ang maghintay. Nakakapagod ang maghintay. Pero minsan, dyan po tayo sinusubukan ng Diyos kung hanggang saan. Kung hanggang kailan tayo pwedeng maghintay o makapaghintay. Can you imagine year after year? Sa Bible, mga kapatid, napakarami po ang naghintay ng matagal. Pero hindi po sila sumuko at hindi naman po sila nabigo sa kanilang paghihintay. Amen. Si Lord Jesus Christ, bago nag-start ng ministry, ilang taon? 30 years of waiting bago po siya nag-start. Si Abraham, ilang taon bago binigyan po sila ng anak? Ni Sarah? Almost 25 years. Hallelujah. Yung lalaki na nasa pool, na wala hong tumulong para kaukawin yung tubig kapag bumababa yung anghel. 38 years. 38 taon na nandun siya at naghihintay na isang araw. Mahihipo niya yung tubig at sa paraan na yun gagaling siya. Hindi siya napagod for 38 years waiting. Na hindi naman mangyayari sapagkat paralisado siya. Walang chance na mauuna siya na kumaukaw. Kaya nga sabi niya sa Panginoon, nung dumating nung araw na yun, Lord, wala pong tumulong sa akin. Kaya hindi po ako makasawsaw. At nakita yun ng Panginoon, for 38 years, bumaba ang Panginoon at tinanong siya, gusto mo ba gumaling? Sa halip na sumagot, yes Lord, gusto kong gumaling. Ang sinabi niya kay Lord, wala pong gustong tumulong sa akin. Gusto po niyang i-blame pa sa iba yung bagay na hindi nangyayari sa kanya. Yung babae na 12 years, na may issue of blood. Amen. Naubos ang lahat ng kayamanan. Lahat na ng doktor na magagaling nilapitan. 12 years. And finally, doon po niya nasumpungan ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Ikaw, gaano nakatagal ang iyong paghintay? Naiinip ka na ba? Napapagod ka na? And because of that, ayaw mo nang umasa. Kapatid, huwag ka lang pong sumuko. Huwag ka lang daw pong mapagod. Magpatuloy ka lang na umasa sa Kanya. Isang araw, sa hindi mo inaasahan, darating yung bagay na antagal mo nang hinihintay. Sapagkat tapat ang nangako sa iyo. Amen. Ang tanging puhunan mo lang ay patience, trust doon sa Diyos na tapat kung mangako. At may kakayahan ba ang Diyos na nilalapitan mo? Ephesians chapter 3:20. Ano nakalagay? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, nagahari sa atin. To Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or even think. He is able. He is capable. He has all the power, mga kapatid. Kaya po, hindi tayo mabibigo. Doon po sa ating inaasahan, ang tinitingnan lang ng Diyos dito sa atin ay kung paano tayo maghihintay. At kung meron pong pinakamahirap, mga kapatid, sa atin, hindi ba? Yung maghintay. Lord, kailan? Lord, hanggang kailan? Lalo na't wala kang nakikita ng kasiguruhan o pagbabago doon sa bagay na inaasahan mo. Alam niyo ba kung anong naging susi at sekreto ni Hannah? Kung bakit po niya na-overcome ang lahat ng ito? Prayer. Prayer. Hindi po siya napagod
na taon-taon din pumupunta siya sa templo at wala po siyang ibang idinudulog kung hindi isang bagay. Lord, bigyan mo ko kahit isang anak. Wala po siyang hiniling na iba sa Panginoon. Pero hindi po siya napagod year after year. 1 Samuel 9. Ano po nakalagay? Minsan matapos silang kumain sa Silo, malungkot na pumunta si Hana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Buong pait na lumuluha si Hana, taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Habang nananalangin, wala po siyang ginawa, kundi. Kapatid, listen. Anumang bagay na hindi mo na kayang bigyan ng solusyon sa sarili mo, ibigay mo na sa kamay ng Diyos na may kakayang gumawa ng bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? So church, anumang pagsubok ang pinagdadaanan ninyo, anumang pong hirap ang tinitiis nyo, anumang pong masakit at bigat ang pinapasan nyo, lahat po ng yan malalampasan natin. Mapagtatagumpayan ninyo sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na nakahandang tumulong sa atin. Hindi po napagod si Hana na idulog ito sa Diyos. Hindi po siya napagod na maghintay kung kailan ito masasagot. So mga kapatid, huwag din po tayong mapagod. Dahil hindi rin tayo kayang tiisin ng Diyos. Pag nakita niya na kahit ano ang mangyari, nananatili tayo sa kanyang pangako. So mga kapatid, ibibigay ng Diyos sa kanyang timing, hindi sa panahon mo, kundi sa panahon niya. Kung ano man yung bagay daw na hinihiling mo na matagal mo nang pinapangarap ito. Palakpakan po natin ang Diyos. So in conclusion, don't get tired. Waiting on God. Huwag po tayo mapagod. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod. Ano sagot ng katabi mo? Pagod na. Ang sinasabi ko, huwag kang mapagod. Amen? O ano sinagot? Pagod na. Tayo pong lahat ito. Palakpakan muli natin ang Panginoon.